first match natin dito, kalaban natin si Madam Rainbow. At tinry ko mag-reverse X dash pero kasi alam niya yung gagawin pag ganun yung kalaban niya, no? Ang galing din eh. Binato niya pataas, tapos ang tawag namin doon ay stall. Doon ako nadali. Dapat pala di na ako nag-reverse X-dash. Tapos nag-misfire ako ng CDG, ayun tumalon sa sariling pangit. Kalaban ko si Coke Zero, lagi ko siya nakakalaban at hindi siya gumagamit ng stall. So ako yung gumamit ng stall sa gitna para yung recoil ng hex ako is malipat sa opponent na attack. And dito naman gumamit ako ng soft launch lang. Ang problema kasi hindi ko siya na-tilt, kaya yung recoil buong buo kong sinalo. Dito naman max RPM lang yung gusto kong mangyari, pero dahil kasi maganda yung pwesto, sinuwerte tayo na napacket natin. So, nanalo tayo sa round 2. Dito naman sa parehas na Siwo yung laban namin at nakita ko rin na parehas din na ball yung ginamit namin. Nag-soft launch lang ako para hindi maubos yung energy kaka-rail kasi ang ball nagre-rail yan pag max RPM eh. So, nag-soft launch lang ako para hinayaan ko siya na siya ang nagre-rail. Malakas kasi kumain ng stamina yung rail eh. So matatalo kayo kung parehas kayo na. Dito naman parehas Wiro yung ginamit namin. Siya naka-hexa. So ang ginawa ko dito is super flat launch. Wala akong tilt dito para nasa gitna lang since hexa naman siya. Bababa siya ng bababa. Ma-outspin siya ng UN pag max RPM tas sobrang flat launch. Proven and tested na namin yun, guys. Dito naman sa CDG mirror match, nakita ko na 560 yung ginamit niya na ratchet dito and ako yung 160. Kung outspin ng laban, ma-outspin niya ako panigurado. So ang ginawa ko is mega tilt. Talagang sobrang tilt yung ginawa kong launch para sobrang likot ng 160. Dahil nga nagfa-flower pattern ang 560 pag naka-flat launch lang siya. So para umilag lang ng umilag sa first few seconds, yung 160, kailangan super tilt. Ngayon dito naman sa Wiro na naka-hexa niya, tapos akin naka-ball na Siwo. Lamang ako dito pag nag-max RPM ako, so sinagad ko na talaga yung hila. Ang kinakatakot ko lang kasi baka mag-extreme finish pag sobrang lakas ng hila ang ball. Ganun talaga eh, nangyayari talaga minsan yun. So, kalaban na natin si Oki po at nag-for-checking yung judge dito. Pero tumalbog naman talaga. So, good. Goods na goods. Dito, ang strategy natin dito is marunong din kasi to bumasa sa gitna. So, max RPM lang para safe lang tayo. Matalo man, piso lang. So dito naman natakot ako sa kanya kasi Phoenix Wing tapos under needle yung gamit ko. So ginamit ko lang siya ng drop launch para matakasan kahit isang X-dash lang kasi sobrang nakakatakot talaga yan. Yung Phoenix Wing tapos under needle ka, talagang lilipad ka pag hindi mo na gandahan yung placement. So dito naman CDG mirror match, naka 560 kasi siya eh. So ganun lang uli ang strategy natin. Kailangan maging malikot lang talaga yung CDG natin kasi hindi natin ma-outspin yan kung parehas tayo nasa gitna. Kaya kailangan ganyan, malikot lang. Kasi nagpa-flower pattern ng 560 pag nasa gitna lang. So kailangan kung 160 ka, palikutin mo ng palikutin para hindi tumama. Magagawa mo naman yung pag-tilt or patalbog yung launch mo sa umpisa. Dito naman ginamita ko siya ng trick na tinuro sa akin ng isang kaibigan kong coach na pag kalaban mo ay attack, mag-soft launch ka na tilt lang. Kahit anong gawin bangga ng mga kalaban sa'yo is mahina yung recoil. Promise, guys. Isa yan sa mga sikreto talaga ng mga spamina. Tsaka di ba kayo nagtataka, minsan kalaban nyo bata na outspin pa kayo kahit gaano kahina yung hila niya, di ba? So yun eh. Dito naman nakita ko kasi naka-ripcord siya at nalaman ko na kung saan niya ilalapag yung Wiro. So ayun, tinago natin sa taas muna para makabuelo sana for extreme finish. Pero hindi nagtagumpay. Pero okay na rin to kasi binugbog niya yung Wiro. Lamang tayo pag nabugbog yung Wiro, guys. Kasi makakapag-spin steal tayo tapos alam mo na yan, pang counter talaga yan, boss.
Dito naman nakita ko naman yung ripcord niya nakaturo pataas. So pataas yung launch niya, baka mag-wall bang. So ang ginawa ko, nag-tilt ako na payuko para tamaan niya man ako from the top ay hindi ganun kalakas yung recoil. Tsaka hindi ako mababasag. Dito naman na flat launch lang talaga yung pakay ko dito kasi nakaka-outspin ako ng elevate. Kaso sinuwerte tayo guys eh. Bilog ang Beyblade talaga. May kasama talagang swerte yan guys. And review, di ba? Bumounce muna bago yung talsik. So, goods. Ito naman si Boss Target Lock. Nakalaban ko na kasi noon to dati pa. Napakalakas talaga humila nito sa string. So, soft launch lang ulit tayo dito gaya ng technique. Kita mo, kahit anong grabing buwelo na hataw talagang wala. Parang tumatalsik-talsik lang ng konti. Hindi siya sumasagad na talsik talaga. And dito magda-drop launch sana ako, no? Kaso nakanto rin siya eh. Nalaglag yung sapatos niya. Ayun, reviewin natin guys. Pag tama dun sa dulo na rail, nalaglag parang nangitlog eh. Nangitlog yung wiro niya eh, no? Ngayon naman nakalaban ko CDG tapos Wiro Hexa yung gamit ko na 560. Ang rule lang naman dito pag pag CDG kalaban mo tapos Wiro ka, kailangan hindi ka mabugbog. Ngayon kung Hexa ka naman, kailangan lakasan mo lang yung hila mo siguro. Kasi nakaka-outspin talaga ang Hexa ng Elevate. Proven and tested. And nasa top cut na tayo, no? Kalaban ko uli si Dre dito. Gamit niya yung Golem Rock. Ngayon, makikita nyo, no? Max RPM yung ginamit ko dito kasi nakarush yung Golem Rock niya. Pero ang problema kasi talaga ng ball, pag max RPM talaga sa string, nagre-rail talaga yan, magsi-self-extreme. So, ba't ngayon pa nangyari? Di ba? Kasi ito naman, yung CDG na Hexa, ganun lang din. Nakaka-outspin kasi yung nagkabuhol pa yung string namin dito. Pero yung Hexa nakaka-outspin ng Elevate pag hindi siya masyado nabubugbog tapos malakas yung RPM ng hila mo. Ingat ka lang din baka mag-self-extreme kasi ganun talaga yung Hexa eh. Ayun o. Dito naman yung CDG ko. Nag-flat launch lang ako kasi Wiro nga yung gamit niya. Pero nag-self-extreme, di ba? So, ewan ko. Laglag tayo. Bonus clip na lang tayo, guys. Enjoy the video. Naging tactics nyo para sa paano kayo nakaabot ng top 4? Okay po. So, yun. Ano masasabi mo sa mga nakalaban mo? Okay po. Bakit? Okay po.